Ngayong araw nga po pala ay pangalawang araw ko nga mag-iinom. Hindi ko talaga alam kung bakit may lakas pa ako nung mga araw na yan. Kasi po nung nakarang araw ay nag-inom po kami ng magpipinsan. Hindi ko na talaga alam kung anong mga nakaganapan ng mga nakarang araw. Kaya naman ngayong araw ay nagtaka talaga ako kung bakit sobrang napaka-hyper ko pa. Kaya nga naman naisip ko baka nasapayan na nga ako at mahal na araw nga. Charing! Hindi po, masaya lang po talaga ako kasi nga nakasama ko ang mga pinsan ko na taga doon sa Burias. Mga pinsan ko na kasabay ko sa paglaki. Ayan nga po sila. Sobrang saya ko talaga ng araw na yan kasi nga nakasama ko sila. Hindi man kumpleto kaming magpipinsan at mga tiyahin ko ay okay lang yun. Darating din yun yung panahon na yun. Hindi man ngayon, malay mo baka bukas o sa susunod na taon. Ang mahalaga nga ay kahit papaano ay nakasama ko nga yung iba kong pinsan na matagal ko nang gustong makabanding. Sobrang na-miss ko lang talaga yan ng mga yan at habang ako na-edit ay parang ako maiiyak. Wala lang, hindi ko lang kasi talaga ina-expect na magkakasama kami ngayong araw at ayan pangintiyahin ko may pasayo-sayo pa nga yan. At ayan din po yung akong pinsan na kumakanta. At grabe nga, sobrang tarik na tarik yung araw. Yung medyo maaga-aga ng kaunti ay sobrang sarap ng hangin. Pero nung tanghali na, grabing sobrang init. Kaya naman nakaligo ako nung wala sa oras na yan. At nanghiram nga ako ng damit sa pinsan ko. Kasi paano ba naman, may dala naman talaga kami damit. Kaso nga lang, naiwanan ko nga. Alam nyo naman na makakalimutin talaga ako. Kaya naman di ako nakatiis sa sobrang init. Kaya nga nakaligo ako ng 2 beses. Ganito pala yung paramdam baga hindi ka sanay mag-inom. Ang init sa katawan. Kaya parang sumasabog yung dibdib ko talaga. At di ko na natiis na humiram na lang talaga ako ng damit sa pinsan ko. At nung time na yan ay tawang-tawa pa nga ako kasi nga nagjo-joke yung aking tiyahin. At sumakto pa yung kanta na nagsalang dun sa videoke. At nung mga time na yun kahit sobrang dami ng buko kahit gustong kong kumain ay hindi ako kumain talaga. Baka kasi lalo akong ubuhin. Pero nga hindi ko nga natiis ng mga time na yun kasi yung tira ng anak ko nakain ko pa rin. At ayun nga po yung mga tiyuhin ko hiwalay po sila ng kubo at kami din nakiwalay din. At yun nga din po yung tiyuhin ko biniro ko pa nga dyan. Sabi ko kung nakita niya yung lugar namin dun sa kuweba. At sobrang tawa-tawa talaga kaming dalawa. At yan din po yung akong pinsan na lalaki na sobrang pinakamamahal ko. Maraming salamat talaga Lord kasi nga nagkaroon kami ng time kahit saglit lang. At nakasama ko nga yung mga pinsan at mga tiyuhin ko. At sana maulit to yung buo kami, yung family Brunyola. At yan din po yung asawa ng pinsan ko na nagluluto ng inihaw. At nung mga oras na yun ay lapit ako ng lapit sa charger. Paano ba naman kasi laging tinatanggal ng anak ko at di nga tuloy-tuloy yung pag-charge. Kaya naman imbis madadagdagan ay nababawasan nga. Kaya naman kaunti lang talaga yung nakuha kong video kasi ang bilis malubat. At ayun nga yung aking anak. Relax na relax pa habang kumakain ng mangga. At lapit na lapit yung mukha at may sipon pa nga. Pasintabi po sa kumakain. At nung mga oras na yan ay nagbablog din siya kahit nailubot na nga yung cellphone. Naawa na nga yung aking anak sa pagbablog. At ayan nga napakalapit pa sa camera kitang kita lahat ng ngipin. Sobrang asin nga ng mangga na yan pero gustong gusto ng anak ko. Mahilig talaga siya sa maasim. At ang haba nga ng video na ginawa niya. At di ko alam kung anong pinagtuturo ng mga time na yan. Ay yung charger pala. Tuwang-tuwa pa nga siguro sinasabi niya na habang nagbablog siya ay naka-charge yung cellphone. Medyo bored nga siya dyan ng mga time na yun kasi wala kasi siyang kalaro. Siya lang kasi yung bata dyan at wala kasi yung mga iba niyang pinsan. At buti na lang pala na nagbablog din yung anak ko kasi nga nadagdagan yung paggawa ko ng content. Kasi nga hindi nga ako masyado nakakuha ng mga videos kasi gawa ng lubat niya yung cellphone ko kagapon. Panay tanggal kasi ng charger at ayun na nga may pasinga-singa at palaki-laki pa ng ilong yung aking panganay. At ni-enjoy pa nga ng anak ko nung mga time na yan yung araw kasi nga minsan nga lang kami nakakalabas. Tingnan nyo naman yung kuha niyang mga videos dyan. Nakakailang balik nga siya dyan sa duyan. Di ko talaga siya maintindihan kung saan siya pupisto. Palipat-lipat kasi siya, pupunta ng kubo, pupunta naman dyan sa duyan. At nung mga time na yan, ay naramdaman na siguro niya yung sobrang asim ng mangga.
Kasi nga hindi na nga maipinta yung mukha. At nawa nga ako sa anak ko kasi nga wala siyang kalaro. Kaya naman hinayaan ko na lang siya na maghawak ng cellphone kasi alam ko nga naboboard na nga siya.